araw sa lahat, lalo po sa mga estudyante po diyan na nasa grade 7. Welcome po sa ating video lesson. At bilang pagpapatuloy, dadago po tayo sa isa sa mga mahalagang paksa na ating pag-uusapan ngayon. Malamang sa malamang na may ilan sa inyo na nung elementarya ay naging bahagi ng school paper o school newspaper. Kumbaga, magpahanggang ngayon kahit sa sekundarya, ay masasabing nahihiligan pa rin ang pagsusulat. Kaya sa puntong ito, tatalakayin natin ang editorial. Particular na po yung editorial na nanghihikayat. Ano ba muna ang editorial? Ang editorial o Pangulong Tudling ay bahagi ng pahayagan na naglalayong maglahad ng mga mahalagang issue. Ito ay nagsasaad ng mapanuring pananaw ng author o ng manunulat. Ito ay naglalayong magpabatid, magbigay ng kaalaman, magpakahulugan, humikayat, at makalibang sa mga mambabasa. Ang manunulat ay nagbibigay ng kanyang sariling kuro-kuro o interpretasyon sa isang issue. Ito po ay hindi namumuna o nanunuligsa upang makapanakit o makasira, kundi ang nais ng editorial magkaroon ng mga magagandang pagbabago. Kaya nga ang editorial ay itinuturing na tinig o boses ng pahayagan. May tatlong bahagi ang editorial o Pangulong Tudling. Una riyan ay ang panimula. Binabanggit dito ang issue o balitang tatalakayin. Pangalawa ay ang katawan. Dito ipinapahayag ang opinyon o kuro-kuro ng patnugot. Maaari itong naglalarawan, gayon din ang pagpanig at pagsalungat ng isyong tinatalakay. Tandaan po ito ha. At panghuli ay ang wakas. Ipinapahayag dito ang bahaging panghikayat o paglalagom o summary na nabuo sa kaisipan ng mambabasa. Kumbaga, ito ang pananaw na nais ikintal o itatak ng editorial sa bawat nagbabasa. Ano-ano ang mga uri nito? Narito ang mga sumusunod. Una rito ay ang editorial na nagpapabatid. Ipinaliliwanag o nililinaw ang isang issue na ang hangarin ay mas lalong maunawaan ang balita o pangyayaring nagaganap sa ating bansa o sa ating lipunan. Pangalawa ay ang editorial na nagpapakahulugan. Binibigyang kahulugan nito ang isang pangyayari o kasalukuyang kalagayan isang ayon sa pananaw ng pahayagan. Take note, ang editorial ay may malaking kaibahan sa tinatawag na column. Ang column, bagamat mayroong mga balita dyan, ipinapahayag dito yung sariling opinyon ng kolumnista. Habang ang editorial naman, ito po ay opinyon o palapalagay o kuro-kuro ng lahat ng nasa lupon ng patnugot o editorial board ng isang pahayagan. Pangatlo ay ang editorial na namumuna. Ito'y isang hayagang panunuri pero hindi po ito pagbatikos tungkol sa isang mainit na issue. Ang layunin nito ay magmungkahi sang-ayon sa paninindigan ng pahayagan. Pangapat, na siyang pinakapunto de vista natin, ay ang editorial na naghihikayat. Ito ay mabisa itong paghihikayat sa mga nagbabasa upang sumang-ayon sa isang issue na pinapanigan o pinaninindigan ng pahayagan. Kasi pagka sinabing naghihikayat ka, hindi lang basta-basta ano-ano lang yan. Kumbaga, magbibigay ito ng mga rason o ng mga dahilan kung bakit tama ang tinuran ng naturang editorial. Nandyan din ang editorial na nagpaparangal o nagbibigay puri. Nag-uukol ng papuri o karangalan sa isang tao o sa isang kapisanang nakagawa ng kahanga-hanga. Siyempre, pagka nagpaparangal ka,
Ipinapresenta mo yung kung ano yung kabutihang ginawa ng naturang tao o ng isang organisasyon. Siyempre, hindi nawawala ang editorial na nanlilibang. Ito'y tumatalakay sa anumang panig ng buhay, kaya madalas nakawiwili ang paksa, nakalilibang sa mambabasa, nagiging happy o sentimental sa alaala. Hindi rin nawawala ang editorial na nagpapahalaga sa mga natatanging araw. Pasko, New Year, mahal na araw, you name it. Ngayon, ano ang mga tuntuning dapat sundin kung nagsusulat ka ng editorial? Una sa lahat, magkaroon ng kawili-wiling panimulang maikli lamang upang maakit ang atensyon ng mambabasa. Pangalawa, buuin ang katawan sa pamamagitan ng paglalahad ng mga katibayan o ebidensya sa paraang maayos o malinaw. Siyempre, iwasan ang pagbibigay ng pangkalahatang patakaran. Sa halip, gumamit ng halimbawa at paglalarawan upang pagtibayin ang simula. Gumamit ng paghahambing at pag-iiba-iba. Gumamit ng magkakatulad na kalagayan at banggitin ang pinagmulan ng mga inilalahad na kalagayan. Siyempre, isang reminder lang din, tapusin ng maayos, bigyan ng mahusay na pagwawakas. At panghuli, huwag iantala ang editorial. Dapat lang naman na matapos yan ng kabuuan, di ba? Ngayon, ano-ano ang mga tuntunin pa na dapat nating maisip pa? Ito yung katuloy. Siyempre, tandaan na ang pinakamahalagang bahagi ay ang panimula at na makatawag pansin at ang pangwakas. Huwag mangaral o manermon. Hindi naman ito parang simba o ano pa man dyan o kumbaga sa school, hindi naman sa ganun. Pero, ilahad lamang ang mga patunay at katwiran at hayaang ang mambabasa ang gumawa ng sariling pagpapasya. At panghuli, sundin ang lahat ng simulain sa mabisang pagsusulat. Mula sa kaisahan o unity, linaw o clarity, pagkakaugnay-ugnay o coherence, at diin o emphasis. Sa madaling sabi, mula pa lang sa paksa, isa lang yan. Hindi yung tipong nagpapapalapalabok pa nga, di ba? Bukod pa rito, dapat malinaw ito. Diretsyo, walang paligoy-ligoy. Mula sa unahan hanggang huli, dapat may kaugnayan yan. At panghuli, magkaroon ng pangunguna at bigay lakas o puwersa para magkaroon ng diin ang isang paksa. Diyan po nagtatapos ang ating pagtalakay may kinalaman sa editorial. At diyan din po nagtatapos ang paksa may kinalaman sa ikalawang markahan ng Filipino. Nawa ay mayroon po tayong natutunan, may kinalaman po sa mga paksang ating naitalakay. At syempre pa, magkaroon po tayo ng kahandaan para sa ikatlong markahan. Sa ngayon, yun lamang po ang ating paksa. At nawa, meron po tayong natutunan, may kinalaman dito. Kaya maraming salamat po sa inyong pakikinig at magkita-kita po tayo sa susunod na video lesson.